Ikaw na naman na babae ka. Ang kulit mo talagang babae ka, no? Parang awa niyo na po, Lolo. Tanggapin niyo na po ako. Malayong probinsya pa po ang pinanggalingan ko. Wala po akong kamag-anak dito sa Maynila. Tanggapin niyo na po ako kahit wala pong sweldo. May matutulugan lang po ako at makain sa araw-araw. Kahit 1 o 2 beses niyo lang po akong pakainin. Magsisilbi po ako. Masipag po ako at mabilis kumilos. Ineng, hindi ako may-ari ng mansyon na ito. At nagkamali ka ng bahay na papasukang trabaho. Tanggapin niyo na po ako. Hindi po ako aalis dito hanggat hindi niyo po ako tinatanggap. Ay, huwag kang makulit. Umalis ka na. Bago pa maamoy ng amo ko, hindi makabubuti sa'yo na mamasukan dito. Kapag nakapasok ka na sa mansyon, hindi ka na makalalabas pa. Mapapahamak ka. Sinong kausap mo, Romel? Ma'am, wala ho. Nagtatanong lang ho at may hinahanap lang ho siyang tao. Ma'am, tanggapin niyo na po ako. Kahit po anong trabaho, magaling po ako mag-alaga ng mga pananim at mga bulaklak. Kahit po walang sweldo, may masilungan lang po ako, ma'am. Gusto mong maging hardinera? Magtatrabaho ka pero ayaw mo ng sweldo? Opo, ma'am. Ulila na po kasi ako. Nalubog po ang bahay namin ng bagyong Christine. Nasawi po ang mga magulang ko. Wala na po akong pamilya. Wala po akong mapuntahan. Kaya po mamamasukan ako para lang po may masilungan at makakain. Wala kang pamilya. Wala ka nang kasama sa buhay. Mag-isa ka na lang. Opo, ma'am. Maniwala po kayo sa akin. Hindi po ako nagsisinungaling. Sinasabi ko naman po, ma'am, hindi tayo nangangailangan ng katulong dito sa bahay. Tanggap ka na. Talaga po? Naku, salamat po, ma'am. Pwede ka nang magsimula. Ngayon din. Halos magtatatalon sa labis na kasiyahan si Helen habang sumusunod sa paglalakad papasok sa loob ng bahay ng among babae. Tinitingnan ang paligid ng mansyon, pinag-aaralan ng bawat sulok at kabuuan ng bahay. Antigo ang lahat ng kagamitan mula sa malaking orasan, sa salamin at sa iba pang mga palamuti sa mansyon. Mataas ang sikat ng araw sa labas, ngunit sa loob ng bahay ay may kadiliman. Sarado lahat ng bintana. At may malalaki pang kortinang nakatakip dito. Pagpasok pa lamang sa loob ng mansyon, may kakaiba ng nararamdamang enerhiya si Helen. Ngunit nang ibabaw sa kanya ang kasiyahan, ito ang kanyang unang araw. Sino ka? Ako po si Helen. Bago pong katulong dito sa mansyon. Katulong? Sino nagpapasok sa'yo? Sino nagsabing kailangan namin ng katulong? Ako, Amira. Paalisin niyo siya. Hindi natin kailangan ng katulong. Ayoko na may ibang tao dito sa mansyon. Matanda na si Romel. Hindi niya na kaya mga gawain dito. Kailangan natin ng isa pang tao. Ma! Malayong kamag-anak siya ni Romel. At katulad ni Romel, mapagkakatiwalaan natin siya. Romel? Ano po yun? Turuan mo siya. Ikaw ang mananagot sa akin kapag nagkamali ang babaeng yan dito sa mansyon. Opo ma'am. Ako na pong bahala sa kanya. Nakahanda na bang aming almusal, Romel? Opo ma'am. Nasa mesa na po ang paborito ninyong almusal. Lumabas na kayo. Sa utos mula kay Amira, hagad na hinila ni Romel papalabas ng mansyon. Pansin ni Helen na habang kinakausap ng amo ay nakayuko lamang ang matandang lalaki. Nagtataka si Helen kung bakit mas matapang pa ang anak na amo. Kesa sa ina nitong si Domina, marahil ay may malalim itong problema. Dinala siya ni Romel sa hardin. Namangha naman si Helen sa dami ng mga bulaklak dahil sa iba't ibang kulay nito at buhay na buhay. Sa pelikula lamang niya napapanood ang ganoong tanawin. Helen, makinig ka ha. Iwasan mo si Ma'am Amira. Huwag na huwag kang magpapapasok. At huwag kang papasok din sa loob ng mansyon kung hindi siya mismo ang magpapatawag sa'yo.
Utos niya lang ang susundin mo. Mang Romel, Ah, matagal na po ba kayo dito? ipinagbubuntis pa lamang ni Ma'am Domina si Ma'am Amira. Andito na ako. Mula noon, hindi na ako nakalalabas ng mansyon na ito. Parte na po pala kayo ng pamilyang ito. Pero, bakit po Romel lang ang tawag nila sa inyo? At bakit po ang tapang ni Ma'am Amira? Mukha pong mabait ang kanyang ina. Dahil... Teka, hoy, ako lang magsasalita Makinig ka lang. Bakit ang dami mo agad gustong malaman tungkol sa mag-ina? Gusto ko lang naman po kasing makilala ng gusto ang mga amo ko, Mang Romel. At saka, bakit po nagsinungaling kayo kanina kay Ma'am Amira? Pero, nagsinungaling din po si Ma'am Amira. Hindi makabubuti sa'yo ang maraming tinatanong. Hoy, ano ba talagang sadya mo rito? Ho? May dahilan kaya namin ginawang magsinungaling ni Ma'am Domina kanina. Basta't iwasan mo si Ma'am Amira. Yun lang. Sige na nga po. Pero, hindi naman po ako magtatagal dito eh. Sana inisip mo yan bago mo napiling pasukan ang mansyon na ito. Mang Romel, pwede ko na pong dalhin ang mga gamit sa silid na tutulugan ko. Pagkatapos po, magsisimula na po ako magtrabaho. Halika na, sumunod ka sa akin. Ay, Mang Romel, Ano naman? doon po ang pinto papasok sa mansyon. Saan niyo po ako dadalhin? Sa likod ng mansyon. May maliit na kubo. 2 silid doon at doon tayo matutulog. Ho? Ang laki at ang lawak ng mansyon. Bakit po dito tayo sa labas matutulog? Wala pa tayo sa labas. Maglakad-lakad muna tayo. Ano? Helen sabi ko sa'yo. Bawal nga palang magtanong. Sige na nga po. Basta ang importante may matutulugan ako. Bawi na lang po ako sa pagkain kakainin ko. Mansyon ito eh. Tiyak na araw-araw karne. Hindi ba, Mang Romel? Walang problema sa pagkain. Mamaya, mamimili ako ng personal nating kailangan. Wala akong refrigerator sa loob ng mansyon? Wala ho silang nakaimbak na pagkain? Ay, ano ba na bang mansyon to? Hindi mo gugustuhin ang nakainin ang pagkain nila. Lalo na si Ma'am Amira. Ho? Nandito na siguro tayo. Papasok ka muna. Sige ho. Ang dami mo talagang sinasabing babae ka Kung ano lang ang sadya mo dito sa mansyon, yun lang ang atupagin mo. Tama po kayo, Mang Romel. Yun lang ho talagang aatupagin ko. Ang pakay ko dito sa mansyon. Maliit pero maayos at malinis ang kubo. Kumpleto rin sa gamit at may sariling lutuan at kainan. Tahimik ang paligid. Wala ni anumang kuliglig o alingasngas mula sa mga dahon sa puno na kanyang naririnig. Pakiramdam ni Helen, hinihigop ng masamang enerhiya ang buong paligid ng mansyon, maliban sa mga bulaklak sa hardin. Pagkatapos magbihis, agad niyang ibinalik ang kwintas sa kanyang liig. Hindi ito pwedeng mawala sa kanyang katawan. Lumabas siya ng kanyang silid. Nakita niyang nakabihis na ang matanda. Sinabing pupunta ito sa palengke para mamili. Nagbili nito na sa hardin lang siya pwedeng magtrabaho. Nakaalis na ang matanda. Pumunta siya sa hardin upang tingnan kung ano ang mga dapat niyang gawin. Ma! Amira, bakit? Si Eman, wala siya sa aming silid. Naligo lang ako paglabas ko ng banyo, wala na siya. At bakit ka nag-hysterical? Baka nasa kusina lang. O kaya naman ay pumasok sa isa sa mga silid dito sa mansyon. O baka lumabas siya ng mansyon, Ma. Tawagin niyo si Romel. Papasukin siya dito. Hanapin niyo si Eman. Tayo ang maghahanap. Wala si Romel. Inutusan ko siyang mamalengke. Tawagin yung hardinera. Papapasukin mo siya rito. Hindi ba't wala kang tiwala sa kanya? Pagkatapos ngayon,
Ipapakita mo sa kanya kung anong meron sa loob ng bahay na ito. Wala akong pakialam, Ma. Tawagin mo siya ngayon din. Kailangang mahanap natin si Eman, Ma. Ayokong mawala si Eman. Nandito ako, Amira. Eman? Eman? Saan ka nagpunta? Bakit mo ko iniwan? Uminom lang ako ng tubig sa kusina. Bakit mo iniisip na iwan kita? Bakit ko naman yung gagawin? Wala. Hindi lang ako sanay na wala ka sa tabi ko, Eman. Alam mo kung gaano kita kamahal, hindi ba? Alam ko. Kaya bakit kita iiwan? Ma, pasensya na po kayo. Nakita mo na, Eman? Sandali ka lang nawala. Halos mabaliw na itong anak ko. Kasalanan ko po. Halika na. Bumalik na tayo sa kwarto natin. Oo, Eman. Malungkot na napapailing si Domina. Sinundan ng tingin ang dalawa habang mahigpit na nakahawak sa braso ni Eman si Amira. Si Eman ang kahinaan ng kanyang anak. 6 na buwan ang nakararaan nang makilala ni Amira ang binata at mula noon, hindi niya na pinakawalan pa ang lalaki. At simula nang dalhin ni Amira si Eman sa mansyon, naging masaya ito. Ngunit naging malungkot naman ang buong mansyon. Umaasa si Domina na magbabago ang lahat ng ito sa tamang panahon. Eman, ang lungkot ko kanina. Pinakaba mo ko. Eman, mahal na mahal kita. Amira. Yakapin mo ko, Eman. Yung mahigpit. Patunayan mo sa akin na mahal mo din ako. Huwag ka na malungkot. Saan pa ba ako pupunta? Kundi dito lang naman sa tabi mo. Talaga, Eman? Kung gano'n, mahal mo na nga ako. Eman. Amira. Bakit mo kay tinulak papalayo? Eman, nagsisinungaling ka sa akin. Hindi mo pa rin ako natututunang mahalin. Hindi sa ganun, Amira. Ayoko lang samantalay na magkasama tayo. Pero mag-asawa na tayo. Pwede natin gawin ang lahat. Eman, ang kinin mo ko. Amira. Eto, inumin mo ito. Kagaan ang pakiramdam mo. Sige na. Amira, hindi pa tayo kasal. Hindi pa tayo ganap na mag-asawa. Ano na lamang ang sasabihin ng mama mo sa atin? Ayokong isipin na sinasamantala ko na magkasama tayo sa isang silid. Mahal mo nga ako, Eman. Oo, Amira. Halika. Mahiga tayo. Ilagay mo dyan ang baso at baka matapon sa higaan natin. Oo. Yayakapin kita habang nakahiga tayo. Matulog tayong magkayakap. Eman. Hanggang kailan niya malalansi si Amira? Ito ang laging itinatanong ni Eman sa kanyang sarili. 6 na buwan na siyang nakakulong sa mansyon. Makailang beses na siyang tumakas, ngunit sa pinto pa lamang ay bigo na siya. Ilang beses lang niyang nakilala si Amira, ni hindi niya matandaan ang mukha nito sa pangalawa nilang pagkikita. Ngunit sa isang kurap, napasunod siya dito. Isinama siya ni Amira sa mansyon. Ipinakilala sa kanyang inang si Domina at mula noon ay hindi na siya nakalabas pa. Mahigpit si Amira sa bawat araw na sinusunod niya ito dahil ayaw niyang maparusahan. Namimilipit siya sa sakit na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Wala siyang ibang makapitan. Minsan, sa gitna ng kanilang mga sigaw at ungol, napapayakap siya kay Amira. Lumalambot ang puso nito at agad siyang pinapagaling. Noon lamang napagtanto ni Eman ni si Amira ay may taglay na itim na kapangyarihan na nanggagaling ito sa tubig na pinapainom sa kanya
at sa mga usok na kanyang nalalanghap mula sa mga sinunog na buto at ugat na may kasamang orasyon ni Amira. Mahimbing nang natutulog si Amira. Sanay na siyang mangalay sa kanyang mga braso mula sa pagkakahiga dito ng babae. Hanggang kailan niya makakayanan ang lahat ng ito. Papikit na sana ang kanyang mga mata nang marinig niyang isang boses ng isang babae na galing sa labas. Sa tapat mismo ng bintana ng kanilang silid. Tumigil ka! Ma'am Domina, kayo po pala. Pasensya na po. Natutuwa lang po ako sa mga bulaklak. Ang gaganda po talaga nila. Para ho silang mga tao. Parang naririnig nila ang mga sinasabi ko. Bakit mo nilalakasan ang iyong boses? Baliw ka ba? Ay, ganito lang po talaga ako kapag masaya ako, Ma'am Domina. Pasensya na po. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na. Kung ayaw mong mapahamak. Ho? Bakit po? Sorry po. Hindi ko po talaga alam, ma'am. Malamang ay tulog ng aking anak at ang kanyang asawa. Magpasalamat ka. Ha? Sinong tinitingnan mo sa mansyon? Sinong nakikita mo? Para po kasing may nakikita akong nakasilip mula sa bintana. Oh, Diyos ko. Sino po yun, Ma'am Domina? Pakialamera kang babae ka. Pumasok ka sa kubo ngayon din. Ho? Pero hindi pa po tapos ang oras ko sa trabaho, Ma'am Domina. Hindi ko pa po tapos diligan ng mga halaman. Pumasok ka. Halika. Aray! Halika. Aray ko po, Ma'am Domina! Nasasaktan po Tumigil ako! ka. Huwag kang sumigaw. Romel! Romel! Ma'am Domina! Ipasok mong babaeng ito sa loob. Madali ka. Pasakan mong bibig ng babaeng yan. Turuan mo siya ng leksyon. Madali ka, Romel! Ma'am, ano po bang nangyayari? Bakit ho? Tumigil ka! Ang Romel! Masyado ka na maingay. Mapapahamak ako dahil sa ingay mo. Mama, ako na po ang bahala sa kanya. Delikadong babaeng yan. At dapat sa kanya, palayasin sa mansyon. Itapon mo siya palabas. Napilitang manahimik si Helen. Hindi niya inaasahan na ganitong kahihinatnan ng kanyang ginawa. Sinadya niyang lakasan ang kanyang boses upang makanakaw ng pansin sa kung sino man ang nasa loob ng mansyon. At hindi nga siya nabigo. Ngayon ay kailangan niyang ihanda ang kanyang sarili sa mga susunod na mangyayari. Inaasahan niyang gagawin ni Mang Romel ang utos ni Ma'am Domina na palabasin siya ng mansyon. Ngunit pagkatapos siyang kalagan ay inalis ang nakatapal sa kanyang bibig at niyaya siyang kumain. Kumain ka na. Yung nangyari kanina kalimutan na natin yun. Talaga po, Mang Romel? Ibig pong sabihin, may trabaho pa po ako dito sa mansyon? Nadala lamang na matinding galit si Ma'am Domina. Nabigla din siya sa kanyang ginawa kanina. Pero ang totoo, kailangan ka namin dito, Helen. Hindi na po galit si Ma'am Domina sa akin. Mang Romel, marami po palang bawal dito sa mansyon. Marunong naman po akong sumunod. Pangako po, hindi na po mauulit yung ginawa ko. Naniniwala ako, Helen. Eto. Inumin mo. Ano po yan? Tubig? Pero bakit po iba ang kulay? Yan ang iniinom ko pagkatapos ng maghapong trabaho dito sa mansyon. Nakatutulog ako ng mahimbing. Sumunod ka na lang. Inumin mo na yan. Sige po, Mang Romel. Pero pwede ko pong inumin pagkatapos kong kumain? Ikaw ang bahala. Pero lalabas muna ako. Saan po kayo pupunta? Madilim na po sa labas. Sinusuri ko lang ang paligid. Magsasara ako ng gate. Sige po, Mang Romel. Kakain lang po ako tapos iinumin ko na po tong binigay niya sa akin.
Tiniyak ni Helen na nakalayo na ng kubo si Mang Romel. Sa kanya sinipat ang inumin na ibinigay sa kanya ng matanda. Hindi nga ito simpleng tubig lang. Nakaramdam siya ng init sa dibdib, dulot ng kwintas na nakasabit sa kanyang liig. Panganib ang hatid ng inumin sa kanya. Ibinuhos niya sa lababong laman ng baso, saka siya kumain. Hindi niya na hinintay na makabalik ng kubo si Mang Romel. Pagkatapos, inilak niya ang pinto sa kanyang silid at nahiga siya habang pinakikinggan ang mga naririnig na maliliit na kaluskos sa paligid. Mang Romel! Shh! Huwag kang gumawa ng kahit anumang ingay. Ano po yung naririnig ko? Parang may malaking ibon na dumapo sa bubong natin. Meron nga. Pero yan ay hindi ibon. Mas malaki pa po ba sa ibon na gumagala dito sa mansyon? Shh! Malakas ang patinig ng ganyang klaseng nilalang. Hintayin mo muna natin siya makalis. Diyos ko! Mang Romel! Mang Romel! Huwag ka matakot. Oras na maramdaman nila ang iyong takot. Lalo ka nilang tatakutin. Gabi-gabi kanyang gagambalain. Wala na. Lumipad na papalayo. May gumagalang aswang dito sa mansyon. Ho! Hindi ka naniniwala sa aswang? Naniniwala po, Mang Romel. Marami hong aswang sa aming probinsya. Pero mababait po sila. Maging ang mga aswang, hindi rin pare-pareho. May ilan sa kanila ang bumitiw at gumamit ng itim na kapangyarihan. Ang iba naman, kinagamit ang kanilang kapangyarihan sa kasamaan at nambibiktima ng mga inosente. Mang Romel, kilala niyo po ba ang aswang na galing dito kanina? Oo. Sige na. Bumalik ka na sa iyong higaan. Madilim pa. Mahaba pa ang oras. Kaya bumalik ka na sa pagtulog. Lalabas na po kayo? Pero Mang Romel, paano po kung bumalik yung aswang? Hindi na babalik yun. Oh, 3:00 na ng mag-uumaga. Papasok na ako sa mansyon. Anong gagawin niyo? All around ng trabaho rito, Ellen. Bilang katiwala, lahat ginagawa ko. Ikaw, wag kang lalabas. Bago ka pa lamang dito sa mansyon. Sasama po ako sa inyo. Doon po sa loob ng mansyon. Hindi. Mahigpit na ipinagbawal na hindi ka papasokin sa mansyon. Hindi po ako magpapakita. Gusto ko pong tumulong sa gagawin niyo. Malawak po ang mansyon. Iiwas po ako. Sige na po, Mang Romel. May aswang po palang gumagala. Natatakot po ako mag-isa dito. Ay, sabagay. Napakaaga pa. Tsak natulog pa ang mga tao sa mansyon. Asya sige, marami-rami na ang gagawin ko ngayon. Pero mag-iingat ka. Tandaan mo, walang dapat makakita sa iyo. Opo, Mang Romel. Nakakubli lamang sa isang sulok, ngunit mas malayang napagmasdan ni Helen ang kabuuan ng mansyon. Pabulong siyang kausapin ni Mang Romel. Maingat naman ang kanyang mga kilos habang tumutulong sa matanda. Nagising si Eman, nanunuyo ang kanyang mga lalamunan, kaya dahan-dahan nitong lumabas ng silid at pumunta sa kusina. Naratnan nitong gising na at naghahanda ng almusal si Mang Romel. Gulat ang matanda nang makita si Eman. Hindi ito agad nakapagsalita. Inakala ng matanda na kasunod dito si Amira. Kaalis lamang ni Helen. Inutusan niyang magdilig na lamang ng halaman dahil tapos na ang mga gawain sa loob ng mansyon. Ngunit kinabahan pa rin ang matanda dahil alam niyang hindi pa nakalalabas si Helen. Mang Romel, may sakit ho ba kayo? Hindi,
Wala po, Sir Eman. Huwag niyo na po akong tawagin, sir. Eman na lang po ang tawag niyo sa akin. Sorry po kung napagkamalan ko kayo may sakit. Namumutla po kasi kayo eh. Nagulat lang po ako sa Eman. Kasi akala ko, wala pang gising sa inyo. Maaga kayong nagising. Iinom lang sana ako ng tubig, Mang Romel. Ako na po ang kukuha para sa inyo. Wag na po, ako na. Ituloy niyo na lang po ang ginagawa niyo. May kasama ho ba kayo, Mang Romel? Wala. Sinong babaeng yun? Nakita nyo? Diyos ko, Sir Eman, patawarin niyo po ako. Siya po ang bagong pasok na hardinera dito sa mansyon. Pasensya na po sir kung nagsinungaling po ako sa inyo. Pero pumasok po siya rito dahil tinutulungan niya lamang ako sa mga gawain ko. Bagong pasok na hardinera? Marahil siya ang narinig kong tumatawa sa harden ng isang araw. Ayos lang po sa akin, Mang Romel. Bakit nga pala kayo humihingi ng pasensya? Kung bago lamang po siyang katulong rito sa mansyon, natural po na papasok siya dito sa loob. Kasi po sir, mahigpit pong pinagbabawal ni Ma'am Domina at Amira na wala pong ibang pumasok dito sa loob ng mansyon maliban po sa akin. Alam ko na ho ang ibig niyong sabihin, Mang Romel. Maasahan niyo po. Wala akong babanggitin tungkol dito. Sir, salamat po. Salamat, Sir Eman. Pero sa isang kondisyon. Huwag niyo na akong tatawagin, sir. Eman na lang ho. Oo, Eman. Alam niyo po, parang pamilyar sa akin ang bagong pasok na hardinera. Kilala niyo po siya? Para hong nakita ko na siya pero hindi ko lang ho maalala kung saan. Nakahinga ng maluwag si Mang Romel dahil naniwala siyang tutupad sa pangako si Eman na hindi ito magsusumbong sa mag-inang amo. Samantalang si Eman naman ay hindi mapakali. Nakabalik na siya ng silid, ngunit hindi pa rin maalis sa isip niya ang nakita niyang babae. Kahit pa nakatalikod dito, naramdaman niyang masyado itong pamilyar sa kanya. Balisa pa rin si Eman. Nakahiga na siya at hindi pa gaanong nakalapat sa malambot na kama ang kanyang likod. Agad na yumakap sa kanya si Amira. Hinintay niyang bumalik ang himbing ng tulog ng babae. Bago siya maingat na bumangon muli upang tumingin sa bintana. Lingid sa kaalaman ng lalaki, naramdaman ni Amira ang kanyang pagkabalisa at nakitang lihim na lamang na pinagmamasdan siya nito. Amira! Ano yun, Eman? Masakit ba? Tiisin mo lang. Mawawala din yan kapag hindi mo na inulit ang ginawa mo. Ano kasalanan ko? Nagtangka kang sumilip sa bintana. Alam mo naman na bawal yun, hindi ba? Pero nakalimot ka. Sandali lang yun, Amira. Wala akong nakita. Sa loob lang tayo ng mansyon at walang sino mang makakakita sa akin. Meron! Malamang nakita ka niya. Alam niyang maliban sa amin ni Mama, may isa pang tao dito sa loob ng mansyon. Paano kung naaninag niyang mukha mo? Paano kung magustuhan ka niya at agawin ka niya sa akin? Hindi mangyayari yan. Walang sino makakagaw sa akin sa'yo, Amira. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang. Kakaibang kilos mo ng oras na yun, Eman. Na para bang may inaasahan kang makita sa labas ng bintana. Sakit! Tama na, Amira. Wala akong ginawang kasalanan sa'yo. Tingilom! Gamutin mo ko. Bawiin mo ang sakit sa buong kalamnan ko, Amira. Amira! Hindi ko na kaya! Eman, huwag kang umiyak. Nasasaktan lang
lang ako sa ginawa mo. Tana, gagamutin na kita. Okay? Mawawala na ang sakit. Tana. Agad na gumawa ng orasyon si Amira para alisin ang sakit na nararamdaman ni Eman. Nang gabing yun ay nagising siya nang alisin ni Eman ang braso sa kanyang ulo. Ngunit hindi siya nagpahalata. Nakita niyang bumangon ito sa higaan at lumapit sa bintana. Agad siyang nakaramdam ng selos, lalo pat nabasa niyang ekspresyon ni Eman na tulala ito. Naniwala siyang may nagpapagulo sa isipan ng lalaki. Gusto niya itong pahirapan ng gusto, ngunit katulad ng dati. Lumalambot ang kanyang puso sa tuwing nakikita niyang umiiyak si Eman. Nanlalata ang buong katawan ng lalaki, kaya agad itong nakatulog. Lumabas si Amira sa kanilang silid upang kumprontahin ang bagong dating sa mansyon. Ngunit sa sala ay naroon si Domina. Bakit mo siya ginamot? Sana'y hinayaan mo na lang siya. Ma, huwag kayong makialam tito. Buhay namin to ni Eman. Anong klaseng buhay meron ka sa lalaking yan? Walang patutunguhan ang relasyon ninyong dalawa. Hindi totoo yan. Amira, nagmamahalan kami ni Eman. Walang sino mang makapaghihiwalay sa amin. Kahit na kayo. Panahon na para maghiwalay kayo. Dahil nasisira na ang ulo mo sa lalaking yan. At kung hindi naman, mamamatay siya kapag hindi mo siya pinakawalan. Tumigil ka! Sinampal mo ko, Amira! Parurusahan niyo ko? Sige, gawin niyo. Baka nakakalimutan niyo. Hindi na tumatalab sa akin ang iyong itim na kapangyarihan. Mahina na kayo, Mama. Anong laban niyo sa akin? Wala! Nagsisisi ako. Sana'y hindi ka ganito. Kasalanan niyo rin. Kasalanan niyo rin kasi yan, Mama. Isinuko niyong inyong itim na kapangyarihan. Humihina na ang inyong lakas dahil ayaw niyong gamitin. Kulang na kayo sa training. Pero ako, magiging mas malakas ako dahil nandito si Eman. Kaya huwag niyo akong pigilan sa gusto ko kung ayaw niyo mapalaya sa mansyong ito. Anak pa rin kita, Amira. Ayoko may masamang mangyari sa'yo pagdating ng panahon. Sa akin? Ako na may taglay na itim na kapangyarihan? Mapapahamak? Hindi, Mama. Ang sarili niyong alagaan niyo. Tingnan niyo ang inyong balat. Nanunuyot, kumukulubot na. Kulang na kayo sa dugo at laman ng tao. Sariwang dugo. Tama na, Amira. May bago tayong kasama dito sa bahay. Sariwang kanyang dugo. Masarap yun, Mama. Tsak nalalakas kayo at magagamit niyo na naman ang inyong kapangyarihan. Hindi. Hindi! Hindi! Romel! Romel! Ma'am, ano pong ipag-uutos niyo sa akin? Iharap sa akin ang hardinera. Ngayon din! Agad na tumakbo upang sundin ni Romel ang utos ni Amira. Ngayon pa lang ay nakaramdam na siya ng awa sa hardinera. Naghanda ng lubid si Romel kung sakaling tumanggi si Helen na harapin ang kanyang among babae. Kailangang matupad ang kahilingan ni Amira dahil kung hindi ay parurusahan siya nito. Taliwas naman sa inaasahan ng matanda na para bang naghihintay si Helen sa kanyang pagdating. Walang anumang emosyon ang mababakas sa mukha ni Helen. At mukhang tamang nakarating sa kanya na may kakaibang pagkatao ang hardinera. Hindi kaya epekto lamang ito nang pinainom niya kay Helen. Nakahinga ng maluwag si Mang Romel. Pinatatawag ka ni Ma'am Amira. Nasaan po siya, Mang Romel? Nasa sala ng mansyon. Pwede akong pumasok ng mansyon? Dahil pinatawag niya ako? Hindi ba, Mang Romel? Oo, Helen. Ayos ka lang ba? Parang may kakaiba sa ekspresyon mo ngayon. Tama po kayo. May kakaiba nga po ako nararamdaman ngayon, Mang Romel.
Bakit bukas ang pinto palabas? Sa likod sa may kusina. May ibang pumasok dito sa kubo. Ako ho yung lumabas. Hinugasan ko po yung ginamit ko sa hardin. Ay, buti naman. Sige na, puntahan mo na si Ma'am Amira. Magagalit yung kapag naghihintay. Opo, Mang Romel. Helen, Po? mag-iingat ka ini. Sana'y kayanin mo ang gagawin ni Ma'am Amira. At sa mga pwedeng mangyari. Maniniwala po ba kayo sa akin, Mang Romel? Kung sasabihin kong matagal kong pinaghahandaan ang bagay na to? Ano? May dahilan kaya namasukan si Helen sa mansyon. Ngayon ay naniniwala na si Mang Romel. Ngunit mahalaga ang bawat oras. Ayaw niyang biguin si Amira. Hindi na kaya ng kanyang katawan ang paraan ng parusa ni Amira kapag nagkakamali pa siya. Kaya kahit anong utos sa kanya ng among babae, agad niya itong sinusunod. Sa pinto ng mansyon, nakita ni Mang Romel na nakatayo pa rin si Amira. Pero sa ekspresyon ng mukha nito, alam niyang may hindi magandang mangyayari. Kaya nagpaiwan na siya at hinayaan na lamang si Helen na mag-isang lumapit dito. Sino ka? Para paghintayin ako ng matagal. Pasensya na po kayo, Ma'am Amira. Wala akong pasensya! Ano mo bang hindi ko gustong iyong amoy? May itinatago ka. Wala po, Ma'am Amira. Trabaho po ang dahilan, kaya po ako pumasok dito sa mansyon. Malikot ang iyong mga mata. May hinahanap ka? Oo. Sino? Magsalita ka! Ma'am, wala po, Ma'am. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ba may nakita ka sa bintana kahapon? Kilala mo ba siya? Siya ba ang hinahanap mo? Wala po akong nakita, Ma'am Amira. Napansin ko lang po na parang may nakatayo sa bintana. Tiningnan ko po pero anino lang po yung nakita ko. Akala ko kayo po yung nasa likod ng bintanang yun. Dahil kayo lang naman po ni Ma'am Domina ang nasa loob ng mansyon. At ng oras pong yun, si Ma'am Domina po yung kausap ko. Bakit po, Ma'am Amira? May iba pa po ba kayong kasama dito sa mansyon? Wala kang karapatang magtanong. Pasensya na po. Bago lang po akong hardinera. Marami pa pong bagay na gusto kong malaman. Para po hindi ako magkamali. Ayoko pong magalit kayo sa akin. Dahil importante sa akin ang trabahong ito, Ma'am Amira. Katulad ng sinabi ko, walang po ang sa akin ng pasensya. Sa isang pagkakamali, hindi kita basta-basta patatawarin. Romel! Romel! Ma'am, ano pong gusto niyo, Ma'am Amira? Ikulong ang babaeng ito sa bodega. Huwag pa kakainin hanggat hindi ko sinasabi. Opo, ma'am. Ngayon din po. Huwag po! Maawa po kayo sa akin, Ma'am Amira. Patawarin niyo na po ako, Ma'am Amira. Halika na. Malaki ang bodega. Maraming mga gamit at lumang mga muebles ang nakatambak. Masangsang ang amoy, kaya sa pinto pa lamang ay bumaliktad na ang sikmura ni Helen. Isang maliit na bombilya lamang ang nagsisilbing ilaw. Kaya doon umupo sa tapat ng mismong may liwanag si Helen. Napahagulhol ng iyak ang dalaga. Dahil sa mga nangyayari, lumalayo sa kanya ang kanyang plano. Talagang malupit si Amira. Masakit pa ang magkabilaan niyang pisngi sa lakas ng pagkakasampal ng dalagang amo. Kung kailan siya makalalabas sa bodegang yon ay hindi niya alam. Ngunit pinalakas ni Helen ang kanyang loob. Lumuhod siya at nanalangin. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, kailangan niyang maging matatag at mag-ipon ng lakas. Sino yan? Pakiusap. Mang Romel, ilabas niyo na po ako dito. Nakakaramdam na po ako ng gutom.
Tulungan niyo po ako. Pamilyar sa akin ng boses mo. Sino ka? Eman? Eman ako to. Hindi mo ba ako nakikilala? Kilala mo ko? Kaano-ano ka ni Amira? Eman, tulungan mo ko. Nakita kong kinakaladkad ka ni Mang Romel. Bakit kanya ikinulong? Ipinakulong ako ni Amira. Palabasin mo ako rito. Pasensya na. Hindi ko pwedeng galitin si Amira. Pareho tayong mapapahamak. Eman, huwag kang umalis. Tulungan mo ko. Kailangan kong makalabas. Eman! Eman! Bakit hindi mo ako nakikilala? Kailangan ko ang tulong mo. Huwag mo akong iwan. Dala ng labis na panghihina, nahiga na lamang si Helen sa sahig na semento. Maalikabok at mainit sa loob. Masakit na ang kanyang tiyan sa gutom. Nanunuyo na rin ang kanyang lalamunan sa uhaw. Para kay Helen, hindi patas ang ganitong laban. Hindi niya napaghandaan. Matagal siyang naghanda upang harapin ang sinasabing babaeng ng gayuma sa kanyang kasintahan. Ngunit iba ang kanyang nakahantungan. Nakakulong siya kaya wala siyang magawa pa para iligtas si Eman. Muling napaluha si Helen. 6 na buwan lang nang nawala si Eman. Bigla na lamang itong hindi nagpakita sa kanya. Noon ay boses pa lamang, kilalang kilala na ni Eman at hindi rin kaya siya makikilala nito kapag nagkita sila ng harapan. Biglang natigilan ng dalaga nang may marinig na kaluskos mula sa labas ng pinto ng bodega. Pinilit niyang tumayo, ngunit nanghihina ang kanyang mga paa. Bumukas ang maliit na bintana ng bakal ng pinto at nakita niyang may pagkain na lumulutang doon. Agad niyang pinilit ang sarili na gumapang upang kunin ang pagkain. Hindi man nabusog ay nagkalaman ang sikmura ni Helen. Lihim siyang nagpasalamat sa naghatid ng pagkain sa kanya. "Saan kayo galing, Mama?" "Naglakad-lakad. 2 araw na walang bumibisita at nagdidilig sa mga alaga nating mga bulaklak." "Nagpaparinig ba kayo, Ma? Baka gusto niyong palayain ang ating hardinera." "Wala akong sinasabi, Amira. Walang problema sa akin kung mamatay si Helen sa gutom at matinding uhaw. Total, ulila na siya at walang pamilya. Kung mamamatay siya, wala tayong pananagutan. Walang maghahabol sa kanyang bangkay." "Tama ka, Mama. Kaya wala naman palang silbi kahit mamatay pa siya." "Pero paano si Eman?" Bakit niyo nabanggit si Eman?" "Amira, hindi ba't may pamilya si Eman? Matagal siyang nawala. Tsak na matagal na siyang pinaghahanap ng kanyang mga kamag-anak, lalo na ng kanyang mga magulang. Paano kung natuntun dito si Eman? Makakasuhan tayo ng serious illegal detention. Tsak na magkakaroon ng malaking investigasyon. Ang dating tahimik na mansyon, papasukin ng maraming mga investigador." "Hindi mangyayari yan, Mama. Ano magagawa ng mga normal na tao sa katulad nating aswang?" "Isa pa, walang sino mang nakakaalam na nandito si Eman. At kung meron man, yun ay walang iba kung hindi tayo lang ni Romel. At hindi nyo naman siguro ako tatraydorin." "Huwag tayong pakasisiguro, Amira. At maaari ba? Huwag mo kong isali sa mga taong pinagdududahan mo. Ako ang iyong ina." "Mabuti na lang at nawala ng inyong pagiging makakalimutin." "Amira!" "Ina ko nga kayo, Mama. Pero kung hindi sa ginawa niyo noon, hindi magbabagong turing ko sa inyo." Pwede ba, Amira? Matagal nang nangyari yon. Noon hindi ko pa alam na malaki ang pagmamahal mo kay Eman. Akala ko'y naglalaro ka lamang noon. Kaya ko siya tinulungang makatakas. Huwag na kayo magpaliwanag. Hindi na kayo makalulusot sa akin ngayon." "Ikaw ang bahala. Hindi kita pipilitin.
Pero ina mo ko, Amira. At kung hindi dahil sa akin, hindi mo makukuha ang lalaking yan ng basta-basta. Kaya nga, Mama, hindi ko pa rin naman nakakalimutan na binahagian niyo ko ng inyong itim na kapangyarihan. Kaya bilang pasasalamat, ipinaghanda ko kayo ng espesyal na hapunan. Wala sa mesa. Kung hindi, nasa bodega. Amira! Alam kong matagal na kayong gutom. Mahirap para sa isang aswang ang magpigil at magpupumilit na mabuhay ng isang normal na tao. Tama na ang paghihirap sa inyong sarili, Mama. Nasa bodega na ang hardinera. Enjoy kayo sa inyong masarap na hapunan. Muling nabuhay ang pagiging aswang ni Domina. Matagal na nga siyang hindi nakakainom ng dugo ng tao. Sabik na siyang makakain ng sariwang karne. Pumunta siya sa bodega upang tanggapin ang inihandang hapunan sa kanya ni Amira. Sa kalaliman ng gabi, isang malakas na sigaw ang narinig sa kabuuan ng mansyon. Napabalikwas ng bangon si Eman. Pamilyar sa kanya ang boses na iyon. Helen! Oh, Eman? Sinong tinatawag mo? Helen? Nandito si Helen. Kilala mo ang babaeng yun? Kailangan niya ako. Saan ka pupunta? Eman! Eman, bumalik ka rito! Helen! Eman! Siyang narinig ko. Nasa loob siya ng bodega. Siya ang kinaladkad ni Mang Romel. Inutusan mo siyang ikulong si Helen! Kilala mo ang hardinerang yun? Magkakuntsaba kayo? Alam niyang narito ka sa mansyon. Kaya siya namasukan bilang hardinera. Kung ganon, niloko niyo ako. Nagsinungaling sa akin na babaeng yun. At ikaw, maliwanag na niloko mo ko, Eman! Siya ang narinig ko ng araw niyon. Hindi ko siya agad nakilala. Anong ginawa mo kay Helen? Ano? Pinaniwala mo ko na mahal mo nga ako, Eman. Nagtiwala ako sa'yo! Tabi! Helen! Helen! Kahit anong pagpipigil ang gawin ni Amira, hindi nagpatinag si Eman. Tinakbo ang bodega at nakita niyang bukas ang pinto ng bodega. Agad na pumasok ito pero wala ng tao sa loob noon. At nakitang may naggalat na dugo sa sahig na semento. Galit na galit si Eman at hinarap si Amira na noon ay nakasunod lamang pala sa kanya. Kasama nito si Romel. Nang akto pa lamang siyang sumbatan ni Amira, agad siyang nahawakan ni Romel sa mga braso. Malakas ang matanda. Si Eman na may natitira pang bisa sa katawan ng itim na kapangyarihan ni Amira ay mahina pa at walang gaanong lakas. Akala mo, may isa niyo ko ng babaeng yon? Hindi, Eman. Naging kampante ako. Napaniwala mo ko. Ngayon sa tingin ko, kailangan mo ng malakas na bisa ng gayuma para tuluyang kang makalimot sa iyong nakaraan. At wala ka nang makilala kundi ako lang. Ako lang! Hindi ka magtatagumpay, Amira. Kahit anong gawin mo sa akin. Magagawa mo nga sakupin ng isipan ko. Pero ang puso ko, si Helen lang. Ang laman ng puso ko. Si Helen ang mahal ko. Helen! Helen, asan ka? Helen! Patigilin mo siya! Tumigil ka! Helen! 6 na buwan na hindi mo nakita ang babaeng yon. 6 na buwan mo na rin siyang nakalimutan. Ngayong wala na ang hardinera, maaalala mo pa ba siya? Anong ibig mo sabihin? Nasaan si Helen? Anong ginawa niyo sa kanya? Wala na siya. Ang dugong nagkalat sa sahig ay galing kay Helen. Iniligpit ko kanina pa ang kanyang bangkay. Hindi! Helen! At akong busog na busog ang mama, hindi ba, Romel? At sobrang kabusugan. Sa mga oras na ito'y tulog na si Ma'am Domina. Ngayon, Eman,
Kailangan mo na ring tanggapin na wala na si Helen. Gusto mo pang mabuhay, hindi ba? Kung ganon, tayo na. Bumalik na tayo sa ating silid. Hayaan mo, magpapausok tayo, hindi ba? Kapag naamoy mo ang usok na inihanda ko para sa iyo noon, pakiramdam mo, nakalutang ka sa alapaap. At habang nararamdaman mo ang ganoong sensasyon, gusto mong nakayakap sa akin ng mahigpit. Lumayo ka sa akin. Kinasusok naman kita, Amira! Sa ginawa mo kay Helen, parurusahan ka ng Diyos! Hindi ka mabuhay ng matagal sa mundong ito! Ito na ang huling araw na kasusuklaman mo ko, Eman. Bukas, ako na ang pinakamagandang babae sa iyong paningin. Bitiwan mo ko, Mang Romel! Huwag kayong magpapalipin sa babaeng yan! Romel, ihatid mo siya sa aming silid. Kapag nanlaban, kapusin mo. Opo, Ma'am Amira. Halika na! Ano ko, Ma'am Romel? Nakiusap! Huwag kayong pumayag na kasangkapanin kayo ng demonyo na yon! Halika na! Walang nagawa si Eman sa kakaibang lakas ng matanda. Pagdating sa silid ay hindi niya ginawa pa ang manlaban. Nagpahinahon siya upang huwag siyang gapusin ng matandang katiwala. Pagpasok ni Amira sa silid, dala na nito ang mga gamit sa pangritual at ang basong may laman ng likidong may kayuma. Pilit na pinaglabanan ni Emma ng epekto nito sa kanya sa paulit-ulit na ritual na ginagawa ni Amira kay Eman. Napag-aralan na ni Eman kung paano kontrolin ang kanyang sarili. Pero ngayong mahina siya sa nangyari kay Helen. Nawala na siya ng lakas para kontrolin ito. Pagkatapos may isagawa ang ritual, nawala ng malay si Eman at hindi niya na alam ang mga sumunod na nangyari. Bakit mo ako tinatawag, Amira? Ma, tingnan niyo si Eman. 2 araw na siyang hindi kumigising. Ma, anong nangyayari sa kanya? Anong ginawa mo sa kanya? Ginamitan ko siya ng orasyon, kasabay ng pagpausok sa kanya at pagpainom ng gayuma. Pinagsabay mo ang 3 yon, Amira. Nawawalan ka na talaga ng kontrol. Alam mo bang hindi siya maaaring magising? O kahit magising siya, para na siyang lantag gulay. Ma, kamutin niyo si Eman. Buhayin niyo siya. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Aswang tayo, hindi tayo Diyos. Tayong gumawa niyan sa kanya. May kakayahan din tayong ibalik siya sa normal. Normal siya, ngunit sinira mo ang kanyang pag-iisip. Pinilit mong baguhin ang kanyang nararamdaman, Amira. Madalas kong sinasabi sa'yo, may tamang prosesong pang-aakit ng isang tao, lalo na sa panggagayuma. 2 lang ang maaaring mangyari. Ang mapaibig siya o kaya naman ay kamuhi ang kanya. Nagawa ko na siyang paipiki noon sa akin. Mangyayari uli yun, Ma. Tingnan mo siya. Buhayin mo siya. May pulso pa siya. Maayos naman ang kanyang paghinga. Kung ganun, baka nga natutulog lang siya. Natitiyak ko pagising niya. Wala na siyang maaalala tungkol sa babaeng yon. Ako na lang ang makikilala niya, Ma. Gising na si Eman, Ma. Eman? Helen... Ano? Kumising ka? Gising! Amira... Kilala mo ako. Pero ang pangalan ng babaeng yun ang binabanggit mo kanina. Ma, anong nangyayari? Bakit hindi tumalab sa kanya ang aking orasyon? Bakit walang nangyari sa gayumang ginawa ko sa kanya? Hindi ko alam. Huwag niyong sabihin yan. Imposibleng hindi niyo alam. Kung hindi na ito tumatalab sa kanya, isa lang ang ibig sabihin nito. May kumukontra sa aking kapangyarihan. At kayo, Ma, kayo lang ang may kakayahang gawin yun. Tumigil ka. Noon pa binalaan na kita. Huwag mong abusuhin ang iyong kaalaman sa panggagayuma. Dahil ang sobrang hindi nakakabuti, Amira. Maaari itong bumalik sa'yo. Hindi maaari ito.
Hindi maaari! Naputol ang sumpa ng panggagayuman ni Amira kay Eman. Sinisi ito kay Helen dahil nakita siya ng lalaki at nangibabaw ang totoong damdamin nito sa kasintahan. Dahil sa pagmamatigas ng lalaki, ikinulong ito at pinahirapan ni Amira. Isang umaga, hindi inaasahan ni Amira ang pagdating ng hindi inaasahang panauhin. Anong kailangan nyo? May natanggap kaming report galing sa mga kamag-anak ng nawawalang taong nagngangalang Eman Senyo. 7 buwan ang nakararaan. Anong kinalaman namin sa report na yan, officer? Mukha bang taguan ang mansyon namin ng nawawalang tao? Nag-iisa lamang ho ang mansyon sa lugar na ito at dito mismo sa mansyon ang itinuturo kung saan naroroon ang kanilang kapamilyang nawawala. Kung totoong naririto nga ang taong hinahanap nila, bakit hindi sila mismong pumunta dito? Oo nga naman, officer. Bukas ang aming mansyon sa sino mang gustong pumunta rito. Nais ng mga kamag-anak ng missing person ay idaan sa tamang proseso. May dala po kaming search warrant para halugugin ang loob ng mansyon. Hindi. Pribado ang aming lugar. Kahit may dala pa kayong search warrant, may karapatan kaming tumanggi na ipahalughog ang paligid. Lalo na kung wala naman kayong basihan at ebidensya na naririto ang taong inireport sa inyo. Ma'am, sana ay maunawaan ninyo mabuti ang ating batas. Ang search warrant na ito, ang mismong korte na ang pumirma para bigyan kami ng permiso na maghalughog sa lugar na nakasaad sa warrant na ito. Pumayag man kayo sa hindi. Mga kasama, simulan na natin ang paghahalughog. Siguraduhin yung makikita nyo ang hinahanap nyo. Dahil kung hindi, babalikan ko kayo! Hayaan mo sila, Amira. Ginagawa lamang nilang kanilang obligasyon bilang alagad ng batas. Ma, sang-ayon kayo sa ginagawa ng mga pulis niyan? May batas ang mga tao. Kailangan din nating sumunod. Okay, ma. Tama kayo. Susunod tayo sa batas ng tao. Tingnan ko lang kung may mahanap sila. Lahat ng silid sa bawat sulok ng mansyon ay hinalughog ng mga pulis. Ngunit wala silang nakita o nakuhang anumang magpapatunay sa taong kanilang hinahanap. Nagtaka si Domina. Nasa silid lamang nila si Eman. Hindi ito halos makalakad, kaya imposibleng makapagtago ito agad sa mga pulis. Palabas lamang pala ang lahat, nagalit-galitan si Amira sa harap ng mga investigador. Pilit niyang itinatanggi ang bintang sa kanya ng nag-report. Ngunit batid ng babae na kahit anong gawing paghahalugog ay talagang hindi mahanap si Eman dahil nasa ilalim ng lagusan nito patungo sa ilalim ng lupa. Bago pa man dumating ang mga pulis, pinakulong niya na si Eman. Eman, nagkakamali ka na. Kailangan mong magpakatatag. Kumain ka habang wala pa si Ma'am Amira. Ayoko, Mang Romel. Pabayaan niyo na ako. Eman, makinig ka sa akin. Kailangan mo mag-ipon ng lakas. Kung gusto mong makaalis sa mansyong ito. Hindi na ho importante sa akin. Makalabas man ako sa lugar na ito, hindi na. Wala na akong babalikan, Mang Romel. Wala na. Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi pa katapusan ng mundo, Eman. Basta't makinig ka lang sa akin, matatapos din ang lahat ng ito. Sabihin niyo sa akin, Mang Romel. Yung mga babaeng ikinalong dito. Siya ba si Helen? Siya ba si Helen? Oo. Helen nga ang kanyang pangalan. Hinanap niya ako. Alam niyang nandito ako. May kakaiba sa kanyang kilos. Sa dami ng malalaking bahay na pwede niyang pasukang trabaho,
ang mansyon na kanya napili. Pumasok siyang hardinera, pero hindi siya humingi ng sweldo. Yun pala, ikaw ang kanyang sadya. Magkasintahan po kami. Mahigit 7 buwan na ako nawala. Di ho siya sumuko. Nahanap niya ako. Oo, Eman. Ikaw ang dahilan kung kaya pumasok siya bilang hardinera dito sa mansyon. At nang dahil sa akin, kaya siya napahamak. Kinain siya ng aswang. Pinatay siya ni Dumida. Eman, Pareho sila mag-ina. Mga demonyo sila. Darating din ang katapusan ng kanilang kasamaan. Tama kayo, Mang Romel. Malapit ng wakas na mag-inang aswang na yon. Nag-alala si Mang Romel sa kalagayan ni Eman. Wala nitong pag-asang mabuhay pa. Kung magtatagal pa ito sa ganoong klaseng sitwasyon, tiyak na mawawala ng saysay ang sakripisyong ginawa ni Helen noon. Katulad ng bilin kay Mang Romel, hindi ito umalis. Binantayan lamang si Eman. Lalo pat isang gabi na hinahanap ni Amira ang lalaki. Nakasuot ito ng nakakaakit na damit pantulog. Pumasok ito sa pinagkukulungan kay Eman. Todo ang kaba sa dibdib ng matandang katiwala. Eman, miss na kita. Hindi ako matulog. Inahanap ko ang maigpit mong yakap, Eman. Humingi ka lang ng tawad sa akin at sabihin mong mahal mo ko. Ngayon din, aalisin kita sa lugar na ito. Babalik ka sa silid natin. Ibabalik natin ang dati. Pagsisilbihan kita. Matutulog tayong magkasama. Ipagluluto kita ng paborito mong pagkain. Eman, yakapin mo ko. bitiyon mo ko. Eman! Wala kang kasing sama, Amira. Kahit anong gawin mo, hindi ka magtatagumpay. Anong hindi? Nagtagumpay na ako. Matagal na, Eman. Akala mo ba, palalayain kita? Ngayong wala na si Helen? Patay na siya, Eman. Kinain na siya ng aswang. Sinaid lahat ng kanyang dugo at buong katawan. At wala na siyang atay, balon-balunan. Kinain na siya ng aking inang aswang. Susunugin sa impyerno ang kaluluwa niyong mag-ina. Pwede ba, Eman? Huwag ka nang mag-inarte. Magpasalamat ka nga dahil espesyal ang trato namin sa'yo. Dahil kung hindi, matagal ka nang inilibing at ginawang pataba sa lupa para madagdagan ng mga bulaklak sa hardin. Kahit anong gawin mo, ubusin mo man ang lakas ko at ang itim mong kapangyarihan sa akin. Hindi ako bibigay sa'yo. Hindi ako iibig sa'yo. Pinaasa mo ko! Ang lakas ng loob mong kalabanin ako. Nagkamali ka ng sinuway, Eman! Kung hindi mo ko kayang ibigin, kailanman hindi ka pwedeng umibig! Bumuhos ang dugo mula sa tiyan ni Eman. Bumagsak sa sahig habang kapusito sa paghinga. Pakiramdam ng lalaki, hinahalukay ang kanyang mga bituka. Pagkatapos haklutin ni Amira ang kanyang sikmura, iniwan ito ni Amira sa ganoong kalagayan. Dagling tinulungan nito ni Mang Romel upang pigilan ang pagbuhos ng maraming dugo. Nagpasalamat pa rin si Romel dahil hindi katulad ni Domina, si Amira ay hindi umiinom ng dugo. Ang kanyang pagiging aswang ay ginagamitan lamang ng itim na mahika
at sa pagkain ng mga sariwang karne at hayop. Kumusta na ang kanyang kalagayan? Masama po, ma'am. Malalim po ang sugat ni Eman sa tiyan. Hindi ko kayang pumasok sa loob, Romel. Naamoy ko ang dugo. Naiintindihan ko po kayo, ma'am. Pero, paano po kung bumalik si Ma'am Amira at tuluyang patayin si Eman? Posibleng mangyari yan kapag hindi pa rin sumunod si Eman sa kanyang gusto, Romel. Bakit hanggang ngayon, hindi pa rin siya dumarating? Hindi ko rin po alam, ma'am. Hindi po kaya umurong siya at natakot siyang ituloy ang kanyang nasimulan. Hindi niya itatay ang kanyang buhay kung susuko din siya, Romel. Tama po kayo, ma'am. Babalik siya. Sa ngayon, gamutin mo si Eman. Pakainin mo. Sumusuko na siya, ma'am. Gusto niya nang mamatay. Pilitin mo. Takutin mo para sumunod. Sa itsura po ng taong yan, ma'am, madadala pa po ba sa takot? Alam mo ang ibig kong sabihin. Sige po. Sige po, ma'am. Ma'am. Alis na ako, Romel. Nanunuyo ang aking lalamunan. Hindi ko pa kaya kontrolin ang aking sarili. Nanginginig si Eman sa magkahalong lamig at init ng nararamdaman sa buo niyang katawan. Ngunit sandali lamang yun at biglang kumalma ang kanyang sarili. Tumulo ang luha ni Eman. Ngayon niya lang naramdaman ang kapayapaan sa kanyang puso. Ito na ba ang katapusan ng kanyang buhay? Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata. Nais niyang makita kung tama ba ang kutob ng kanyang puso. Naramdaman niya na may mga bisig na yumayakap sa kanya. Eman. Nandito na ako. Uuwi na tayo ng probinsya. Helen, mahal ko. Eman, lumaban ka. Patawarin mo ako. Hindi kita agad natulungan. Kailangan kong umalis para magpalakas. Pero ngayong nagbalik na ako, kukunin na kita. Buhay ka. At mabubuhay ako para sa iyo, Eman. Ipaglalaban kong pagmamahalan natin. Hindi ako nananaginip lang. Totoo. Buhay ka. Buhay ka. Buhay na buhay. Kaya mo bang tumayo? Aalalayan kita. Kailangan nating makalabas dito. Ellen, hindi. Mapapama ka. Pupunta dito si Amira. Papatayin ka niya. Ay, umalis ka na. Hindi papayag si Amira na makalabas tayo ng masyong ito ng buhay. Madadamay ka. Hindi, Eman. Sapat na sa akin ang makita kang buhay. Pero kailangan mong umalis habang may oras pa. Iligtas mo ang sarili mo. Pilit na itinulak ni Eman si Helen para umalis. Ngunit hindi ito bumibitaw sa pagkakahawak sa kanya. Maraming bagay ang gusto niyang itanong kay Helen. Ngunit sadyang mahina pa siya. Isang himalabang nangyari o may mga nangyayaring hindi niya alam. Matagal na sinakop ni Amira ang kanyang isipan. Dumating sa punto na nakalimutan niya na ang magagandang memorya nilang magkasintahan. Natigil ang pag-uusap nila Helen at Eman nang may marinig silang paparating. Ma'am Amira? Ikaw ba ang naririnig kong nagsasalita, Romel? Opo. Ako lang naman po nandito, ma'am. Naghatid lang po ako ng inumin ni Eman. May naulanigan kasi akong boses ng isang babae. Babae? Pero wala pong babae dito. Kami lang po ni Eman ang nandito sa loob ng bodega. Bakit mo siya tinutulungang tumayo?
Nakaharap kayo sa pinto. Aalis kayo? Saan mo siya dadalhin, Romel? Ma'am Amira, kailangan niya pong mainitan sa labas. Dadaling ko sana siya sa hardin para makalangha po ng sariwang hangin. May naaamoy akong hindi ko gusto. Ma'am Amira, anong amoy po? Sabihin mo nga sa akin, Romel. Ma'am. Kailan ka pa naglakas ng loob na subukan akong kontrahin? Ma'am, hindi ko po gagawin yon. Pero ginagawa mo na sa akin nang makailang beses! Romel! Sadyang mga bobong mga taong normal. Akala nila, dugo at lamang loob lang ng mga taong nagpapalakas sa mga aswang. Ma'am, hindi ko po magagawang kontrahin kayo. Lalo po nang iutos ninyo sa akin, lahat po ay sinusunod ko. Ang pagbibigay mo ng pagkain at inumin sa hardinerang yun. Ang pagtulong mo sa taong yan. Ma'am Amira. At ngayon, gusto mo siyang itakas? Mama. Isa kang matandang walang silbi! Ang lakas po ng Akala mo? pagkakasampal niyo. May isahan mo kung matanda ka? Noon pa kita dapat dinispat siya. Wala kang kasing sama. Pero tapos na, Ma'am Amira. Wala lang itim na kapangyarihan ang magtatagumpay. Katapusan mo na. Huwag, Amira! Walang kasalanan si Mang Romel. Ako ang gusto mong parusahan. Ako ang harapin mo. Umalis ka na, Mang Romel. Tumakas ka na. Walang makakatakas sa mansyon na to ng buhay. Ako na lang ang parusahan mo. Huwag mo nang idamay ang ibang tao. Oo, tama ka, Eman. Ikaw ang punot dulo ng lahat ng ito. Ikaw ang kailangan ko. Pero sa sino mang magtanggang tulungan ka, uunahin ko silang patayin. Amira. Hihingi ka na ba ng tawad? Luluhod ka na ba? Iiyak ka na ba uli katulad ng ginawa mo noon para linlangin ang puso ko? Gagawin ko ang lahat. Kung anong gusto mo, susunod ako. Ngayon ay malakas ka na. Himalang gumaling kagad ang sugat mo. Magaling mag-alaga si Romel. Amira. O baka naman, may ibang taong nagbigay sa'yo ng pag-asa para maging malakas at patuloy kang mabuhay. Nakakatawa. Sa sarili kong mansyon, nakuha akong traitor ng aking mga kasama. Pero akong bahala sa kanila. Ikaw munang uunahin ko. Amira, kahit anong gawin mo, hindi ka magtatagumpay. Kahit patayin mo pa ako, hindi mo makukuha ang puso ko. Alam ko, Eman. Kaya nga ipinadama ko na sa iyo ang lupit ng parusa bago kita tuluyang patayin. Tama na, Amira! Ang aking butihing inang aswang. Pipigilan mo rin ako? Inaabuso mo ng iyong kapangyarihan. Hindi kita dapat isinama sa madilim kong mundo, anak. Nagsalita ang aswang. Hindi ba't pumatay ka na rin ng mga inosenteng tao? Kaya huwag ka na magmalinis ng tuluyan na tinalikuran mo ang pagiging aswang, ma. Pareho lang tayong nabubuhay sa kadiliman. Pareho lang tayong pumapatay at nagpapahirap ng mga tao. Hindi ba? Ikaw din mismong kumain at pumatay sa kasintahan ni Eman. Matagal na akong tumalikod sa gawain ng pagiging isang aswang. Matinding hirap ang pinagdaanan ko. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang pagnanasa mo dahil sa lalaking yan. Kalokohan ang sinasabi mo, ma! Matagal ka nang nagbago? Anong ginawa mo kay Helen? Hindi ko siya pinatay. Hindi ko siya kinain. Pero buhay si Helen. Itinakas namin siya ni Romel.
Ano? Trinator niyo ako, Mama! Ikaw na sarili kong ina! Malinis ang puso ni Helen. Pumasok siya sa mansyon bilang hardinera para hanapin ang kanyang kasintahan at tinulungan niyo siya. Paano niyo nagawa sa akin to, Mama? Dahil gusto kong matapos ng kabaliwan mo sa pag-ibig kay Eman. Mahal ko si Eman. Pero hindi ko siya nagawang paibigin dahil sa Helen na yon. Ngayon, mananagot kayo sa akin. Pati na ikaw, Mama. Hahanapin ko si Ellen. Magsama sila ni Eman hanggang kamatayan. Kaparusahan ang ginawa nila sa akin. Ikaw ang may kasalanan sa kanila, Amira. Palayain mo na sila. Hindi. Hindi! Itim na ang iyong puso. Hindi na mababago pa. Tuluyan ka ng binulag ng iyong kasamaan. Nilamon ka ng kasakiman sa pag-ibig at ang iyong isipan. Paano pa kita mapapabago, Amira? Sarili mong ina, pinarurusahan mo. At kaya kitang patayin dahil kumampi ka sa lalaking yan. Ay, hindi, anak. Hindi ako papayag na gawin mo yan. Anong nangyayari? Bakit nakakaramdam ako ng panghihina? Helen! Ilabas mo na si Eman dito! Buhay nga siya! Pinuhay mo siya, Mama! Pumalit siya! Oo, Amira. Binuhay ko si Helen. Pero nagkalat ang dugo sa sahig. Paano? Dugo iyon ng hayop. Kailangan namin kumatay para palabasing dugo yun na nanggaling kay Helen. Nagkampihan kayo para kontrahin ako. Hindi ko kayo mapapatawad. Pumibigat ang aking mga paa. Hindi ko anong nangyayari? Matagal kong pinaghandaan ng pagkakataong ito. Kailangan kong maging bihasa sa karunungan kung paano kontrahin ang itim ng kapangyarihan. Ikaw na isang normal lamang na tao. May kakayahan para kontrahin ang itim na kapangyarihan. Huwag kang magtangkang kalabanin ako, babae. Hindi ka magtatagumpay. Kung ganon, ilabas mo ang itim mong karunungan. Ang init ng buong katawan ko. Ma'am Domina! Sige lang. Ituloy mo lang, Helen. Huwag kang mag-alilangan. Umalis na po kayo dito. Nalalanghap niyo ang aking pangontra. Maaari din kayong mapahamak. Kung ito ang kaparusahan sa mga nagawa kong kasamaan noon, tatanggapin ko ito ng buong puso, Helen. Ituloy mo lang ang orasyon. Handa na ako sa maaaring mangyari. Tulungan niyo ako. Labis ako nakakanamdam ng panghihina. Eman, halika. Lumabas na tayo dito. Hanggat gumagana ang pangontra sa kanila. Hindi kayo makakaalis ng buhay sa mansyon na to. Hindi! Amira! Bitiwan niyo ako, Mama. Hindi ko nagawang paibigin si Eman. Pero hindi siya pwedeng umalis. Dito siya mamamatay sa loob ng mansyon. Magsasama kami hanggang kamatayan. Halika na, Ellen. Eman! Bumalik ka dito, Helen. Iwan mo si Eman. Akin siya. Akin! Mama! Anong nangyayari? Malakas ang pangontrag dala niya. Mabigat ang orasyon na kanyang gamit, Amira. Hindi ho orasyon ang tawag doon, Ma'am Domina. Kundi panalangin sa tunay na Diyos na may tunay na kapangyarihan. Ang naglalang ng lupa at langit. Ang kaya pawiin ang kadiliman at gawin itong liwanag.
Hamat. Helen. Ay! Ma! Patawarin mo ko, anak. Nang mabuntis ako at malahian ng isang aswang, itinakas kita. Itinago kita dito sa mansyon. Sadyang nananalaytay sa dugo mo ang lahi ng angka ng iyong ama. Tabi ko akong gawin kang normal at mamuhay ng normal. Lumaki kang walang kinikilala. Pati na ako na iyong ina. Eman! Tumatakas siya, Mama. Pabalikin niyo siya dito. Tapos na, Amira. Palayain mo na siya. Sila ang totoong nagmamahalan. Ang kanilang pag-iibigan ay itinadhana at pinagtagpo ng Diyos ang kanilang mga puso. Hindi! 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 Nakita ni Domina ang patuloy na pagsuka ng dugo ni Amira. Nais niyang gamutin ang kanyang anak at dalhin ito sa kanyang silid at pahigain sa malambot na kama. Ngunit maging siya ay ayaw na rin gamitin pa ang natitirang lakas. Nais na rin niyang isuko sa Diyos ang lahat. At bago niya ipikit ng tuluyan ng kanyang mga mata, nakita niya mga itim na likido sa sementong sahig. Sa wakas, nangyari ng matagal niya nang ipinagdarasal. Dininig ng Diyos ang kanyang kahilingan. Ang wakasan ang lahat sa kanilang mag-ina. Helen, nakikita mo ba ang mga pananim natin sa bukid? Ang lalago ng mga gulay. Bukas, pwede na akong mga ingin. Magbenta ng gulay sa bayan. Sigurado ka ba talaga na yan ang gusto mong gawin? Ayaw mo nang balikan ang trabaho natin sa syudad? Kahit naman saan lugar tayo mapadpad, ayos lang sa akin. Basta, kasama kita. Mas masaya sa syudad kesa dito. Baka hanapin mo. Mas masaya ako sa piling mo. At salamat sa pag-ibig mo sa akin. Eman,